Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pinagtatagumpay. Patuloy mo, Panginoon ko, inaabot ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Salamat sa pag-aayos mo sa bawat relasyon. Panginoon, una sa'yo, sa amin, Panginoon, na nakikita namin yung kaliwanagan, nakikita namin yung kabutihan, nakikita namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, yung mystery and mga secrets mo, Panginoon, na nakakatagpo namin, Ama, na nagtataas ng aming pananampalataya, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan, Ama, na makita ang glory mo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, Ama, at sa mga gagawin mo pa. Maraming maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila, Ama, sa pinakamataas na pagsamba. Salamat, Lord, sa kapahayagan mo sa araw na to. Salamat sa na magpapahayag kang muli, Panginoon. Magpapaunawa ka ng mga salita, Panginoon, na ikaw ang maglalagay mismo sa aking mga labi, Panginoon. Bigyan mo at pagkalooban mo ko ng kapangyarihan na maipahayag ito ng payak, Panginoon, simple at makapangyarihan na magmanifest sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na buhay. We thank you, God. We glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. So, ang pathway po ng prophetic death o yung mga nakakamtan natin is part po talaga ito ng paglilingkod natin at part ito ng humility natin sa harap ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagpapakumbaba sa Kanya. Amen? Ang humility po ay isang bagay na katalinuhan, spiritual na katalinuhan ng isang mananampalataya kapag ikaw ay laging nagtataglay ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito ay isang ugali o attitude na magdedestin sa atin o magdadala sa atin sa destinasyon natin para magkaroon tayo ng at maging custodian tayo ng secret ng Panginoon. Ano po? Tayo, alam niyo yung mapanghawakan natin, yung mga bagay na sikreto ng Diyos na may taglay-taglay na attitude ng humility. Amen? Kasi ito yung bagay na kailangan natin na ma-honor, katulad ng sinasabi ko kahapon, yung pag-honor natin sa Panginoon para mapagkatiwalaan tayo sa mga mighty prophetic manifestation na gustong gawin ng Panginoon. Yung mga heavenly na mga bagay na gustong i-entrust sa atin ng Diyos, ipagtiwala niya sa atin. Amen? Dahil sa humility nakikita niya sa buhay natin. Ano po? Pero kailangan natin ng paghakbang, mga kapatid. Kailangan nating humakbang sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos sa mga revelasyon na gusto niyang ipahayag sa atin, ine-examine ng Panginoon yung postura natin sa harapan niya. O yung tinatawag nating posture sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi ito yung magpa-flash, ito yung magliliwanag. Amen? Sa mga buhay natin. Kapag tayo ay may humility sa harapan ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng access. Yung access para sa mga bagay na deep chamber o pagmamay-ari ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya, yung prophetic po, hindi lang to nagsusustain by itself o sinusustain tayo ng prophetic na regalo to ng para lang sa prophetic. Yung gift alone ng prophetic, hindi po. Hindi pwedeng mag-isa ang prophetic. Amen? Ito po ay pine-preserve at minumultiplied po ng mga karakter din natin. Hindi basta may gift ka lang na prophetic. Hindi ikaw ay iba ang prophetic sa propeta. Amen? We are prophetic person, di ba? Pero bukod po ang isang propeta. Amen? So, ang prophetic, hindi ito sinusustain ng gift alone. Pine-preserve ito ng Panginoon at minumultiply ito through sa character natin. Amen? Na pinapakita kung kaya na ba nating i-handle yung mga bagay. Amen? Kaya nga, ang pinaka-chief o pinakamataas na prophetic character na traits ay ang humility. Amen? So may mga tao na pinanganak talaga na propeta ka na. You are a prophet. Amen? Patulad po nila Tatay Samuel.
Inanganak na silang propeta. Actually, si Tatay Abraham din, tinatawag din na prophet, di ba? Magkakaiba sila ng level ng kapangyarihan. Sila Jeremiah, prophet po sila. Meron ding mga minor prophets. Amen? Sila Ezekiel. Amen? Meron pong mga minor prophet, merong mga major prophet. Amen? But they still work. Nagwo-work po sila kasama po ang karakter. Hindi pwedeng maiwan ang karakter ng isang propeta o prophetic na tao. Amen? Kaya napakahalaga ng isang attitude. Attitude ng isang kahit na gifted ka, pag wala kang character, pwede kang bumagsak. Amen? Kaya nga, 'di ba? Once naging prophetic din si Saul. Naka-join niya at pinagbigyan siya ng Panginoon. Pero ano pong nangyari? Kapag ang karakter mo lumalayo sa gift, hindi po ino-authorize ng Lord. Amen? Kaya napakahalaga po na hindi ko sinasabing moral is spiritual. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kabuti, pag moral lang ang meron sa'yo at hindi galing sa spirit ng Diyos, amen, hindi pa rin po yun okay. Morality is not spiritual. But with the Spirit of God, amen, character is mahalaga. Kasi yung character na yon, amen, ang naguhubog nun ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Amen? So, iba ang mga pinanganak po na born prophet. At ang greatest advantage nun, meron silang accuracy sa mga vision, sa fire ng declaration. At andun yung yung willingness nila to submit every authority sa Panginoon na pinlay sa kanilang buhay. Kasi they have the ability na meron silang office. Amen, sa heavenly realm. Kapag ikaw ay prophet, meron kang office sa heavenly realm na pwede ka lang lumapit sa Panginoon kumpara sa atin ng mga prophetic. Amen? So yung posture ng humility, amen, ito yung open door sa bawat isa sa atin para i-grant ng Panginoon yung mga pribilehiyo na matutunan natin. Amen? At maihanda tayo sa mga bagay na pwede nating malaman. Kasi there is behind. There is a behind po. Pahanap po Ate Rubilin ng Psalm 25:14. Amen? Para meron tayong supporting verse. Amen? So napakahalaga po, napakahalaga nun na pinag-aaralan po natin ito. Kasi ito yung mag-a-allow sa atin para mag-grow at hindi tayo manatiling stagnant. Katulad ng sinasabi ni Nanay kanina, bonsai, di ba? Stagnant tayo sa ating mga regalo. Kasi kahit may regalo ka, kung ayaw mo naman hakbangan, o sabihin na natin, may regalo ka sa pagtuturo, tapos sinasabi ng leader mo na humakbang ka na, ayaw mo pa rin humakbang. Di ba? Paano po yun? Amen? Kasi, mga kapatid, we need to understand na ginagamit din yung mga leader natin ng Panginoon to tell them kung katulad ng mga pastor, bakit ba ina-appoint yung ibang pastor, di ba? Kasi nililid na sila na handa na to, pwede na to, di ba? Amen? Kasi hindi naman, katulad po ni Tatay Samuel, in-appoint niya si Tatay Samuel to anoint Saul kahit na nga hindi pa yun ang kapanawagan ng Panginoon, pero dahil mapilit ang mga tao, in-appoint niya, pero kailangan pa rin ng tao na mag-a-anoint doon. So that is the way of God, mga kapatid. Kailangan ng tao na magsasabi sa kanya, o sige Saul, ikaw ang tatayong king ngayon. Even sa lahat ng mga judges noon, 'di ba? May mga tao na nag-a-appoint sa kanila, hindi lang basta sinabi ng Diyos. There is tao na gagamitin sa mundong ito from the command of heaven. Amen? Kinumand ni heaven. Amen? Nirule po sa heaven. Pinlano po sa heaven. Amen? Kinumand ni God the Father, pinlano ni Jesus, winwork ni Holy Spirit. They're working together, mga kapatid. At dito, vessel tayo dito sa mundong ito. Kaya nga, mahalaga ang vessel. Kasi there's mystery and there's secret po. Amen? Sa pagiging vessel natin. Kaya gagamit ang tao, hindi nyo pwedeng sabihin, mga kapatid, na hindi naman sinabi ng Diyos.
Gusto kong marinig yung Diyos. Hindi sa lahat ng bagay, ang Panginoon po ang magsasabi sa atin. There is a vessel po na ginagamit ng Diyos sa mundong ito. Ang Holy Spirit lang ang magtuturo sa akin. May mga tao pong ganon. Okay na sa akin, si Holy Spirit ang magtuturo sa akin. Mga kapatid, regalo po ang fivefold ministry sa atin para po tulungan at turuan tayo. Hindi ko sinasabing hindi sapat si Holy Spirit, but that's the way of God. That is principle ng Diyos at yun ang sistema niya. Kumbaga sa katawan mo, hindi ka pwedeng kumain na nasa bituka mo agad ang pagkain. Ang sistema ng Diyos, nilikha at dinisenyo ang katawan, papasok sa bibig, ngunguyain ng ngipin, lulunukin ng lalamunan, gigiling ng bituka bago pumunta sa stomach. There is a system, mga kapatid, na hindi nyo pwedeng lampasan at di natin pwedeng lagpasan yung proseso ng Diyos o yung principle na tinuturo niya sa bawat isa sa atin. Hindi ka pwedeng tumayo sa posisyon na hindi ka naglingkod. Sa murang edad ni Tatay Samuel, nasa ilalim siya ng altar ni Eli. Amen? 25 po. Nasa ilalim siya ng altar ni Eli at nagsaserve po siya sa Panginoon nung siya'y tinawag ng Panginoon. Na halos yung tinig ng Diyos nung narinig niya kaboses ni Eli kasi hindi naman sa pamilyar sa kanya ang tinig ng Diyos. Kaya ang akala niya si Tatay Eli, yung high priest ang tumatawag sa kanya kasi hindi siya pamilyar sa tinig ng Diyos. Sa murang edad niya. Kaya nga lapit siya ng lapit kay Tatay Eli. Minsan, ganun din. Ganun din po, no? Hindi niyo ba napansin, bakit tinig ng kanyang leader o yung high priest ang naririnig niya? Amen? Kasi sometimes, your leader is ginagamit po ang mga leader natin, ginagamit ang mga spiritual nating leader para sabihin sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po ng pag-submit natin. Napakahalaga ng submission, mga kapatid. Hindi ako mapupunta sa posisyon na to siguro kung hindi rin ako pinahintulutan ng mga leaders. Hindi ko magagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa akin kung hindi ako pinagpe-pray ng mga spiritual kong mga magulang, 'di ba, ng mga mentors ko. Kaya napakahalaga po ng ating pinag-aaralan kasi hindi natin po mahakbangan ang lahat ng ito kung hindi tayo dadaan dito sa mga pag-aaral natin. Katulad po ng sabi ko, yes, binigay sa atin ng Bible. Pwede bang ibigay sa atin ng Bible na wala tayong teacher? Amen? Walang magtuturo sa atin, walang magpapaunawa sa atin. Yes, nakasulat po lahat dyan. Let's say nakasulat lahat dyan. Para nga pong eskwelahan, sabi ko, para maintindihan na lang ng bawat isa sa atin. Nung binigay ang libro sa atin nung grade 1 tayo, natutunan ba natin yung libro kung hindi tayo tinuruan? Paano isulat ang A, B, C? Amen? Paano magsalita, paano mag-approach sa tao, paano mag-review, paano mag-aral, paano mag-exam, paano pumasa. There is a system sa mundo. Amen? There's a system sa heaven na binaba dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng humakbang. Hindi po tayo pwede na hakbangan natin. Kung gusto natin na hindi tayo maging stagnant sa gift natin, hindi pwedeng, yes, may gift ka, pero hindi mo alam agad ang gift mo. Paano mo gagamitin yung gift mo? Amen? Diba? Yes, nakakapanaginip ka, may vision ka. Pero paano kung hindi mo kayang i-interpret yung panaginip mo? Pwede mo bang tayuan na gift itself lang ang hawak mo? Hindi po. Katulad ng prophetic itself, hindi rin. Amen? Hindi po pwedeng ganon. Kaya nga, tayo, dinisenyo tayo ng Diyos, tulong-tulong. We are the body. Para maging mas epektibo tayo. Di ba? Mas maging epektibo tayo dito sa mundong ito. Hindi lang just anointed. Hindi lang gusto ng Lord na anointed ka. Kasi ang ibig sabihin lang na anointed, you are set apart. 'Di ba? Meron kang mission, meron kang trabaho na inanoint ka sa part na 'yon. Ano yung part na 'yon, kapatid, kung stagnant ka? Amen? Kaya it's not just anointed. It's not just you are anointed. Oh, I am a child of God. So what? Kung child of God ka. 'Di ba? Anong kaya mong gawin kung di mo inaral?
Anong kaya mo ipahayag kung di ka nagbababad at naglalaan ng intimacy at oras sa Diyos? Amen? Magkakaiba po tayo ng kaloob. Ang prophet, may opisina sila. Ang mga apostol, bakit sila apostol? Naglilid sila ng leader na. Ang handle nila, leader. Na para mag-multiply yung leader, maging matatag ang leader, yun po ang trabaho ng mga apostol. Ang trabaho ng teacher para magturo at magpahayag ng tamang doktrina sa mga tao. Ang trabaho ng pastor is safe, para i-save ang mga flock sa church. Amen? Turuan ng mga tao sa church. Pag-ingatan yung mga tao sa church. Amen? At ang evangelist humayo sa labas kasama ng mga missionaries. Sa labas po ang evangelist, hindi sa loob ng church. Kaya nagtataka lang ako, bakit pinipigilan ng mga church ang mga may regalo ng evangelist na tinawag naman ng Diyos sa labas? Gusto pa rin ng church, may sakop ang pastor, hanggang doon lang sila sa church. Pero pag tinawag na evangelist ang isang tao, kung hindi hahayaang humayo yan, paano yan makakahayo? Don't be arrogancy, mga kapatid. Yung sinasabi sa atin ng Lord, wag tayo maging arrogant. Because God is revealing things sa bawat isa sa atin. Hindi niya yun ino-hold sa atin yung mga regalo na yun. Minsan nagtataka ako, ba't naiisip nila na parang inaagaw yung kanilang mga tao sa church? Samantalang may testimony inilagay at diniposito ang Diyos sa tao na yon. Amen? Paano po yung mga evangelist na nahahayuan sa bus? Yung mga missionaries na napupuntahan nila sa ibang lugar. No? Yung missionaries and evangelists is one ano yan eh. Isa lang po yan. 'Di ba? Yung napupuntahan nila sa ibang lugar na nakakatanggap kay Jesus Christ na hindi naman napupunta sa church nila. Sometimes minsan po masyadong manipulator yung mga church. Na sobra po talaga na hindi na sobrang acceptable yung ginagawa nila because there's a different particular job o particular assignment na binigay ang bawat ministry, ang bawat appointed na ministry, na fivefold. That's why it's fivefold ministry na regalo ni Jesus to equip the church. Amen? Noon wala namang religion, mga kapatid. Nung si Jesus ay buhay, hindi naman tinataas yung religion that time. Yung kingdom of God lang. Ang gustong ipahayag ni Jesus na makita at marinig ng mga tao. Amen? Kaya napakahalaga po na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kasi yung puso ng Panginoon, we will carry the weight. Tandaan ninyo, pag hindi ninyo nagawa yung pinapagawa ng Diyos, meron kayong burden, meron kayong carry the weight. Yung puso ninyo parang ang bigat dahil hindi nyo nagawa yung exact na gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi He's using this to exalt His name for His glory. For His glory, hindi sa atin. Pabasa nga po sa Psalm 25:14 po. Ate Rubilin. Amen po. Sa mga masunurin, si Yahweh, isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Amen po. There's covenant, mga kapatid. Akala nyo ba, nung tumanggap tayo sa Diyos, yun lang ang trabaho natin? Tumanggap ka, child of God ka, yun na lang. Tinubos po tayo, no? Yes, libre, pero there's covenant. Amen? Kaya yung reverence, yung honoring, di ba, mula pa lang sa birth access natin from above, yung submission po na yon, magme-maintain yon. At dapat na maintain yon. Amen? At ang pumapatay ng ito is your pride. Pride ng tao. Ba't di mo tinatanggap yung pinapagkatiwala sa'yo? Di ba? Ba't di mo tinatanggap minsan yung trabaho para sa kalwalhatian ng Panginoon? Because of pride. Minsan, we are focusing to ourselves. That is pride. Iniisip natin, hindi natin kaya. Amen? Maraming mga prophetic na gusto, glory, but not the process. Gusto ng glory, ayaw ng proseso.
Gusto nila maging pastor. Pag nasa pastoring na, ayaw na mag-process. Gusto ng title. Pag nasa title na, ayaw gumawa, ayaw mag-serve. They seek throne without learning how to kneel. Amen? Nagsisik sila ng trono pero ayaw nila lumuhod sa Diyos. Alam niyo po, sa kingdom ng Panginoon, ang mga tao na nakaluhod ang nagre-raise ng mataas. Ang mga taong marunong laging lumuhod ang itinataas ng Panginoong Diyos. Alam niyo, sa prophetic po, natutunan ko na may mga ranking din ang bawat isa. Even sa pagsaserve, may mga ranking tayo. Hindi tayo pare-pareho, maniwala kayo. We are not the same. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Nanay Andrea. Pero may mga kaya din akong gawin na hindi kaya ni Nanay Andrea. Hindi ko kaya ginagawa ni Ate Meds. Pero may mga bagay akong kaya kong gawin na hindi kayang gawin ni Ate Meds. We are not the same, mga kapatid. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho at yun ang totoo. There's a rank and there's a level po sa spirit realm kung hindi nyo po nakikita. Imagine niyo kung ang mga demonyo may mga rank, saan nila yun ginaya? Dahil mangongopya lang naman sila eh. Lahat ng mga darkness power, may mga rank din sila. Saan nila yun ginaya? It is from the heaven kasi gaya-gaya sila. 'Di ba? Hindi pwedeng si Tatay Abraham kapareho ng king. Kahit pa king sila ng Egypt, si Tatay Abraham king na dineklara ng heaven and that is the covenant. Hindi pwedeng i-rank si Tatay Abraham na father of the nation, amen, sa rank ni David. Magkaiba yon. Hindi pwedeng i-rank si David kay Tatay Prophet Samuel. That's different. Mga kapatid, napakalinaw po ng Bible. We are not the same. We are not the same. Magkakaiba po tayo ng assignment, magkakaiba tayo ng divine calling, magkakaiba, isang destination pero magkakaiba po tayo. Same spirit pero magkakaiba tayo ng trabaho. We have to learn the mystery and secret po ng Panginoon pagdating po sa pathway ng submission sa Diyos. We have one covenant, one glory. Amen? There's a process for everything. We have to hear the voice po ng Spirit. At yung boses ng Spirit na yon, ang magbibigay ng way sa atin o bigat, di ba, ng presensya ng Panginoong Diyos. Not in the public platform, not hindi sa online na ganito lang. Hindi po sa platform na ganito lang. Ano po? Ang Diyos, iba po ang kapanawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. There's a mantle na divine. Kaya nga kahit sinong pumigil sa inyo, there's a weight. Pag tinigil mo yan, meron kang kabigatan na mararamdaman. Pero ang disiplina, di ba? Ang disiplina na kine-carry natin sa pag-aaral natin through the submission sa Panginoon, to our mentor, to correction, and to order. Uulitin ko po, ang disiplina na dinadala natin para matutunan ang submission sa Diyos, sa mentor natin, sa correction, at sa order na binibigay ng Diyos. Amen? Hindi po tayo mag-grow ng ganito kung hindi natin kinailangan yung mga authority sa mga buhay natin. Simula nung pinanganak ka, may authority sa magulang mo. Amen? At hindi ka magiging mabuting kung walang leading at nag-teach sa'yo, di ba? Kung hindi binigyan ng Lord ng authority yung mga magulang mo, may part sila sa buhay mo. Even now. Amen? Kapag nagiging student ka, merong kapangyarihan ng mga teacher natin sa kanila. Because that moment, di ba, we need to submit sa mga teacher natin. Nagsasubmit tayo ng assignment, sumusunod tayo sa mga rules ng school, sumusunod tayo sa mga sinasabi nila sa atin. Amen? Kaya tayo natututo. Amen? Kaya andun ang proseso lagi mga kapatid. Maging makamundo man at spiritual o dark power pa yan, there is a process.
Amen? May proseso po ang lahat ng yon. Kaya kahit ngayon, hindi po nahihinto ang submission. Nagsasubmit tayo. At hindi po yun titigil kasi maa-ascend yun sa kalangitan. Kaya nga ang humility is the key. Submission is the gate. And honor is the ladder. Uulitin ko po. Humility is the key. Humility ang susi. Submission is the gate. And honor is the ladder. Through this, mga kapatid, God will reveal Himself. Not just through you, but to you. Hindi lang dumadaan sa'yo, pero ikaw mismo ang gagamitin niya dahil may covenant siya sa'yo. Sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya yung ating mga personal testimony, amen? Yun ang reward of submission natin. Our personal testimony. My journey, ang journey ko po, sinate po ako ng Panginoon. Sa mga naging desire na nilagay niya sa puso ko, yung mga ambition na nilagay, hindi yung aking desire sa puso, hindi yung ambition ko. Kasi marami akong gusto. Amen. Pero nung nakakalala ako sa Diyos, nag-iba yung mga nag-iba po yung aking desire. Amen. Yes, may mga needs pa rin ako. 'Di ba? May mga wants pa rin ako. Pero there's changes talaga na hindi ko rin mapaliwanag. And that's the mystery and secret ng Panginoon. Kung paano yon hindi ko alam. But I believe nararanasan nyo din. Diba? I believe nararanasan nyo din yung mga ganitong bagay na napapansin nyo na lang yung sarili nyo, hindi na ako ito. Amen? At yung mga dinidesire mo, hindi ka na may mga part na wants mo na hindi ka na masaya. Yes, nagawa mo siya, pero hindi ka na masaya. Hindi ka tulad dati. Amen? So, sa journey po ng paglilingkod sa Diyos, di ba? Hindi na ambition ang mahalaga sa atin, but submission. Amen? Bago ako parang mag-multiply lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Kasi hinakbangan ko muna yung pagsuko sa Diyos. Pangalawa, hinakbangan ko yung pag-aaral. Hinakbangan ko yung pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Amen? Hindi pwede mga kapatid na paghakbang mo pa lang, 'di ba? Andun agad yung close na close kayo ni Lord. Hindi eh. Inaaral, may proseso talaga siya. May mga pagtuturo talaga na pinagdadaanan natin. May maraming pagluhod na gagawin ng Panginoon Diyos. 'Di ba? Hindi pwede na close na kayo agad. Para din siyang tao, 'di ba? Pero hindi ko sinabing tao ang God. Kung hindi mo siya kikilalanin, hindi rin siya mag-show up sa'yo. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin nakadepende sa karakter mo ang karakter ng Diyos. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Pero God wants us to seek Him. 'Di ba? Sinabi ng Lord yun, seek me and you will find. 'Di ba? Gusto niya rin kinakatok natin siya. Gusto niya nag-aas tayo sa Kanya. That is the relationship na gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya ako naranasan ko rin po na tinitrain din ako through the journey na hinahakbangan ko. Bago ako tumayo sa platform, I serve. 'Di ba? Nagse-serve po ako. Hindi nyo man nakikita, nagse-serve po ako. Dito, nagse-serve ako. Nagse-serve ako sa mga tao dito. May mga mentor din po ako dito. May mentor ako online. May spiritual nanay ako. May spiritual tatay ako. Pero may mga mentor din po ako dito na nagse-serve ako. Kaya kahit dito sa Amerika, hinahakbangan ko po ang pagdi-disciple. Ginagamit ko rin ang bahay namin. 'Di ba? Napakahalaga po na meron tayong pinagsasubmitan kasi yung tagal ng pagsaserve ni Nanay Andrea, hindi yung tagal ng pagsaserve ko sa Diyos. May mga experience siya na hindi ko na-experience pero pwede niyong ituro sa akin dahil nag-serve siya ng mas matagal kaysa sa akin. They are the mighty vessel of God. Yung mga spiritual ko na mga kinikilala ko mga mentor, para sa akin, they are the mighty vessel of God. Na tinuturuan ako, I learn the deep mystery ng deliverance and healing. Amen? Sa mga mentor ko po. Hindi ko to nakilala lang, 'di ba?
Dahil dugo namin ito. Kasi wala naman kaming dugo ng mga ganito. Sa family ko, wala naman po. Papa ko, espiritista. Mama ko, katoliko. Diba? Iba-iba kami ng religion. But in the spirit of the Lord. Dahil yung blood, di ba, since nung tumanggap tayo kay Jesus, we are born from above. Yung blood na meron tayo is blood of Jesus. Yung naghugas na blood sa atin is the covenant na sa krus ng Kalbaryo. 1,000 years ago, bago pa tayo pinanganak, yung kasalanan natin, pinatawad niya 1,000 years ago bago ka pa lumabas. Kaya nga sabi niya, makasalanan ka pa lang, di ba? Nakahanda na yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po na yes, nagiging nanay at tatay tayo sa mga pamilya natin, nagiging teacher din tayo sa kanila, at nagiging trainer din tayo sa kanila. Bago sila lumabas ang tahanan natin, tinuturuan natin sila bago natin sila palabasin. Do you think ang spiritual hindi ganon? Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga. There's no shortcut sa entitlement po. Amen? Or should I say, there's no shortcut or entitlement. Hindi ka pwedeng magkaroon ng title na hindi ka nagsaserve. That is the process. Hindi lang pwedeng title ka ng title. Hindi lang pwedeng sinabing leader ka tapos di ka nagsaserve. We have to earn. Diba? We have to earn yung place kung saan tinawag tayo ng Diyos. Through service, obedient, and faithfulness. Uulitin ko po, we have to earn yung place kung saan tayo nilalagay ng Lord. Through service, obedient, and faithfulness. Amen? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin that our testimony is not our testimony at all. Ano man ang bagay na nagagawa nyo because of our services, obedient, and faithfulness, it's all the heart of God na nilagay sa atin at dahil hinakbangan natin to. We have to understand and we have to see yung wisdom ng Word of God na dinedeposito sa mga tao po na ginagamit sa atin ng Panginoon. Every task na binibigay sa atin, no matter how small, is a test. Kahit sa training ground po natin, and even sa prophetic mirror po, what God one day na i-entrust sa'yo, ipagkatiwala sa'yo, gusto ng Panginoon Diyos at tuturuan niya tayo magkaroon ng effectiveness mula sa small things kasi walang malaking bagay agad. Sa small things nagsisimula ang lahat. Walang 100 kung walang 5 o G's. Amen? Walang million kung walang 100. 200 and 300. Lahat ng bagay, gusto mo maging epektibo, you have to start in the small. Small thing para mag-reflect ito how God would use you in the greater things. Kaya nga sabi ni God, kung di ka mapagkakatiwalaan sa maliit, huwag ka na umasa mapagkatiwalaan sa malaki. Kung di mo mapagamit yung pera mo sa maliit, huwag ka na umasa mapapagamit mo yung pera mo sa malaki. Kasi doon pa lang sa maliit, na-test ka na ng Lord. Doon pa lang sa maliit, di ba? Na trabaho, na-test ka na ng Lord. Huwag ka na maghangad ng malaki. Kung sa maliit pa lang, ayaw mong magpa-test. Kasi bakit? Sa maliit pa lang, God taught us to yung disiplina. Amen? Sa maliit pa lang, tinitingnan ng Lord how you honor yung order ng Panginoon at paano mo makapakita yung pinaka-excellence mo at spiritual insensitivity mo sa maliit na bagay. God corrected me too. At alam ko, kino-correct din kayo ng Panginoon. And I fell short. Nalalaglag din ako minsan sa pinakamaliit na challenges ng Panginoon. Sa paliit na test ng Panginoon. Nagkakamali din ako ng mga desisyon sa pinakamaliit na test ng Panginoon. But it's challenged me. Sa bawat failure ko, nag-challenge to sa akin to rise higher. Minsan may mga panahon na I become comfortable, pero akala ko okay na, hindi pala. 'Di ba? Kaya sometimes, yung pagiging komportable ko minsan, dinadatnan ako ng sarili ko mismo ang nagkukumbik sa akin, nagko-correct sa akin, mapapaluhod na lang ako, and I say, Lord, sorry. Sorry kasi hindi kita nakita. Naging komportable ako sa position ko.
At sa panahon na nagkakaroon ako ng humility, nagpapakorek ako sa Panginoon, I see the seed. Nakikita ko yung mga buto ng greatness ng Panginoon kung paano niyang binibigay sa bawat taong nagpapakumbaba. Amen? Yung greatness. Kasi God can make you great. Yung kalaban, yes, pasisikatin ka niya, panandalian lang, but He cannot make you great. Kasi greatness is eternal. Amen? He is a great God. Pero hindi niya i-allow yung maling pag-grow natin. He is a great God, pero hindi niya i-allow pag misalign tayo. Kahit pag gifted ka, kapag mali yung root mo ng humility, hindi ka mag-grow. Kaya wag natin kakalimutan yung foundation lagi. Kasi kahit saan pa ang marating natin, kapatid, babalik at babalik tayo sa pagluhod, sa pag-worship, sa intimacy, sa pag-aaral. Kaya nga, minsan nagiging komportable yung mga pastor pag magtuturo na lang sa sila mag-aaral. Wag po sana tayong maging ganun, no? Lagi nating pipiliin na mag-serve sa Panginoon. Kahit ano pang mga entitlement na ititle sa atin. We have to watch. Kasi He watch our consistency. Hindi porki naging pastor ka na, hindi porki naging leader ka na, mababago yung consistency mo sa pagsaserve sa Kanya. Nagkukulang yung hunger mo, dapat nagiging more yon. Diba? Kapag tumataas yung level ng title mo, nagiging more yung hunger mo sa Diyos. Nagkakaroon ka ng more quietly, na nag-grow ka, nagpupur ka sa Kanya, pinupur mo sa lahat sa Kanya. Teach me how! Diba? Teach me how to honor you more. Huwag ka nagiging sapat. Kapag tinataas ka ng Diyos, huwag ka nakukontento kung asan ka lang. The more mong hangarin, paano kita mapagsisilbihan pa? Paano pa kita mapapangiti? Kasi hinahanap din ni Lord yung consistency natin. Kahit gaano ka convicted, pag di ka nagpapatuloy, di ba, mawawala ng halaga yun. Kahit gaano pa kalaki yung katawan mo, pag tumigil ka mag-gym, humihina ka, di ba? Ganon din sa Lord. Kasi He's watching. Tandaan niyo po, He is watching. He is watching. Sabi nga niya sa Proverbs 15, kung di ako nagkakamali, He's watching even in evil or bad na ginagawa natin, He is watching. Even good things or bad, He is watching. His eyes. Kaya nga tinawag siya the God of El Roy. Nakakakita. Ang Diyos na nakakakita. Amen? Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon how to cast out devil, di ba? How to bring healing to the broken. How to discern spirit. How to walk with God in power and purity. Mahalaga yun. Kaya nga, our vessel is matter. Kasi, it is the foundation. And because pinipili natin na mag-submit, di ba? So early pa lang, habang bago tayo mananampalataya, pinipili na natin mag-submit rather na habulin natin yung recognition sa atin, 'di ba? Nandun tayo sa level ng submission. Magsasubmit tayo hindi sa ambisyon, 'di ba? Magsasubmit tayo hindi sa recognition. Amen. Hindi para ma-recognize lang tayo. Because we are carrying the grace ng Panginoon Diyos na nagbibring ng healing and deliverance sa maraming tao. We are carrying the grace. Kaya ito po yung divine pattern, mga kapatid. There's a pattern ng Diyos. Divine nga lang. Dito sa mundo, servant ka muna, mag-serve ka muna, then magiging secretary ka, magle-level up ka ng assistant manager, then manager, assistant superintendent, then superintendent. Do you think saan nakuha yung level na yon, mga kapatid? We are not the same. There is a level po ng pagsaserve sa Diyos. There is a divine pattern po. Before Jesus Christ, even Jesus Christ, dumaan siya.
Before Jesus Christ ministered in this world, He submitted to Joseph and Mary. Amen? Before before Elisha took up Elijah's mantle, 'di ba? Bago niya kinuha yung mantle ni Elijah, he poured water on his head. Mga kapatid, kaya pag nagbabasa tayo, hindi lang tayo nagbabasa. Amen? Nagme-meditate po tayo. Kasi kahit hindi sinabi ni Elijah na mag-serve ka sa akin, nasa puso ni Elisha na dineposito ng Panginoon sa kanya na magsaserve siya kay Elijah. 'Di ba? Habang nag-aararo lang po. Habang nag-aararo lang, 'di ba? Nasa kuweba si Elijah nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa lugar nila Elisha. 'Di ba? How Elisha know na yun na yung huling pag-aararo niya? Tell me mga kapatid. Kaya kung ano man ang ginagawa nyo ngayon, it is the God testimony, not your testimony. Kaya mo ginagawang maglingkod sa Diyos kasi yan yung nilagay ng Diyos sa puso mo. Amen? Do you think bakit nag-betray si Judas kay Jesus? Kasi walang halaga ang kapanganakan ni Jesus kung wala siyang kamatayan. Walang halaga ang kapanganakan ni Jesus kung hindi nag-betray si Judas sa kanya. Do you think gusto ni Judas na mag-betray kay Jesus? Tell me the revelation, mga kapatid. Sabi ni Jesus kay Judas, kung alam mo lang kung bakit ka pinanganak, hindi mo gugustuhin ipanganak. The revelation of God. Do you think sometimes yung mga failure natin, gusto nyong mag-failed? Hindi. But that is written. That is written. The plan is written. Amen? Do you think gusto mo mag-serve kay God? Hindi. But that is the Lord plan sa buhay mo. Nakadeposito na yan. We have to choose to submit. Mga kapatid, before si Samuel maging mouthpiece ng Panginoon, he served Eli. Amen? And before maging prophet siya, di ba po, naging judge siya, nag-serve po siya. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, bago tayo naging leader, we serve. Hanggang ngayon po, nagsiserve ako. Nagsiserve ako sa inyo, hindi lang ako tumatayo. Kasi sa totoo lang, delikado po ang pagtuturo ng hindi pag-aaral. Amen? At may pananagutan po ang bawat isa sa amin. Amen? Kaya, napakahalaga na nagsasubmit tayo sa Panginoon. Nagsasubmit tayo, humihingi tayo ng revelation sa Diyos. Because you cannot carry the glory of God kapag broken ka. Kapag broken ka, kapag may unforgiveness ka, amen? Kapag meron kang mga bagay na hindi galing sa Panginoon Diyos, you cannot carry the glory of God. You cannot lead kung hindi ka nagsiserve. Paano mo maintindihan ang pagiging leader kung hindi ka naman nag-serve? Paano ka mapapreserve kung hindi ka nag-serve? And you will never walk the fullness ng kapanawagan ng Panginoon unless you are willing to be taught. O marunong kang magpaturo. Marunong kang magpa-correct. At marunong kang magpa-shape sa mga tatay natin. Sa mga spiritual natin, ng mga leaders, sa mga mentor natin. Kasi pag hindi ka marunong magpaturo, di ba? You are prideful. Pag di ka marunong makinig, you are prideful. Kabaligtaran ng humility. At kapag prideful ka, tatanggalin ka nito sa positioning mo, but humility position you. Humility give you posture to receive. Amen? Kaya nga, my testimony, yung testimony ko po, is katunayan lang. Amen? Na ang submission po is not bandage. Hindi dahil nagsasubmit tayo, di ba? Nagiging bandage to sa atin. Hindi po. Alam niyo yung submission na ginagawa ko, sometimes kay Nanay Andrea, yung mga sekreto ko na sinasabi ko kay Nanay Andrea, I learn. Kasi there is my life na pagdadaanan ko pa lang na napagdaanan niya na. And I think that's the wise thing na mag-open ako, Nay, ano bang gagawin ko? Ito yung nangyari sa family ko. Ito, kahit na personal family ko yun, part yan ng divine calling ko.
Ang buhay ko sa asawa ko, part yun ng divine calling ko. Ang pagiging nanay ko, part ng divine calling ko. Amen, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga anak ko, mga pamilya ko, dahil lang sa kapanawagan sa akin ng Diyos. Hindi tayo tinuturuan ng Lord na wasakin natin ang pamilya natin, then sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga si Joshua, di ba, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Hindi gusto ng Lord na iwanan natin yung pamilya natin. So He taught us. And sometimes He used other people to correct us, to shape us. So submission is not a bandage, mga kapatid. It is preparation. It is preservation. And honor, ang pag-honor po, will take you where the talent never could. Marami kang talent, pero hindi ka nito dinala sa divine calling mo. Pwedeng marami kang talent dati, di ba? Pero hindi ito nagamit sa divine assignment mo. But if you honor God because of your talent, mararanasan mo yung bagay na gustong iparanas sa'yo ng Panginoon Diyos. Kung talent mong mag-lead, God will anoint you sa pag-lead, and you will use that to serve, to give glory for God. Kaya nga, everything you do, do it for the glory of God. Because there is covenant po. Simula nung tayo ay nakipag-connect at nag-submit sa Panginoon. Nag-surrender. Kaya nga kagabi sabi ko sa'yo, hindi po ang most gifted ang pinagpapala. Yung tao na surrendered. Yung surrender yung buhay mo. Na God, wala akong kayang gawin without you. Here I am. Send me. Amen? Kasi your testimony is not your testimony at all, mga kapatid. Testimony na ng Diyos ang bawat testimony natin. Kaya lahat ng katagumpayan natin, huwag niyo pong isipin na nagpapatotoo ako dahil gusto kong mag-glory yung sarili ko. Kasi marami din akong gustong gawin, pero dahil sa weight na nilalagay ng Diyos sa puso ko, hindi ko magawa. Kasi I choose to be obedient, to be faithful, to walk with God. Kasi alam ko, everything will follow. Pero there's a process eh. There is pattern, there is system ng spiritual. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos. And glory be to God po. I hope and I pray po sa mensaheng ito, yung ng pattern natin, ng mystery and secret po sa pagsaserve sa God. Amen? And our personal testimony po is a part po ng ating assignment sa mundong ito. Purihin ang Panginoon, and to God be all the glory. Amen. Glory be to God po. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, O Diyos, sa araw na to. Salamat, Panginoon, na hinahanda mo ang aming mga sarili. Panginoon, na hindi sapat na may regalo lang kami. Hindi sapat na naririnig lang namin ang tinig mo, Panginoon. Hindi sapat na hindi kami dumaan to serve others, Panginoon, para sa hinahanda mo pa na preservation sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa hinahanda mo pa, Panginoon ko, na posisyon para sa bawat isa sa amin. Sa hinahanda mo, Panginoon ko, na preparation, Ama, para sa testimony na magpuproof sa bawat isa sa amin that you, our God, Panginoon, is a great God na tumulong, gumabay, pumatnubay sa bawat isa sa amin. Na maging consistent kami, na maging hunger kami, Panginoon, sa'yo. Na mas lalo kaming mag-grow quietly, Panginoon, para ma-pour mo pa sa amin, maturuan mo pa kami. Matulungan mo pa kami, Panginoon, na ma-deliver ang lahat ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Madala sila sa iyong paanan. Ma-recognize, Panginoon, ang mga buhay nila na nasa kadiliman. Lord, we ask na tulungan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, na magampanan pa namin, Ama, ng buong kagalakan, buong kasiyahan, buong willingness, Panginoon ko, na hindi kami napipilitan, hindi kami, Panginoon, hindi nagiging mabigat sa amin, Panginoon, ang pagsuserve sa iyo at pagsuserve sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Kaya maraming salamat, Ama, sa mystery and secret mo na magtutulong sa amin para mag-elevate kami sa pagsuserve sa iyo, Panginoon, nang hindi nag-expect ng kung ano, Panginoon. But Lord,
Dahil una mo kaming minahal, magmamahal kami sa iyo. Dahil una mo kaming pinatawad, magpapatawad din kami sa iba. Dahil una kang nag-serve sa amin, magsaserve din kami sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. I-bless mo ang bawat isa ng more grace, Panginoon, to serve you, to glorify your name, Panginoon. Na magkaroon ng humble heart, Ama, at pure vessel, Panginoon. Teachable heart, na marunong makinig, kahit masakit sa bawat isa sa amin, para mai-align kami ng tama sa divine destination na nilaan mo para sa bawat buhay namin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo po ang lahat ng karangalan, kapurihan, kalwalhatian mula pa noon ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.